Alam mo ba na may isang komunidad sa mundo na ang araw-araw nilang ginagawa ay ang pagsugal sa buhay? Hindi sila sundalo, hindi sila pulis, hindi rin sila mga kriminal. Sila ay mga ordinaryong tao, mga magsasaka, mga ama, mga lolo. Pero ang kanilang trabaho, umakyat ang daang-daang talampakang bangin gamit lamang ang kawayan at lubid na gawa sa halaman. Walang helmet, walang safety harness, isang malaking hakbang, isang biglang ihip ng hangin at wala na. Hindi mo na sila makikita pang muli. Ang mga nakakagulat dito, hindi nila ito ginagawa para sa ginto, hindi para sa droga, hindi rin para sa anumang mga bagay na maiisip mong may katumbas na milyong halaga. Ginagawa nila ito para sa isang bagay na napakasimple. Pulot. Pero hindi ito ordinaryong pulot na nakikita mo sa grocery. Ang pulot na ito ay kapag natikman mo, mag-halusinate ka. Yung pader sa harap mo parang hihinga. Yung boses ng kasama mo parang galing sa ibang dimensyon. Ang pakiramdam para kang lumulutang kahit nakaupo ka lang sa sahig. At kung sumobra ka ng kaunti, pwede kang hindi na magising. Ang tawag dito ay mud honey. At ang mga taong ito ay ang tribong Gurong ng bansang Nepal. Ano ang meron sa bagay na to at tila buwis buhay ang tribo para lang makuha ito? Gaano ba kahalaga ang value nito sa mga taong ito? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mong lumago pa ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. Sa pinakaliblib na bahagi ng kabundukan ng Himalayas, may isang komunidad na tila nakalimutan na ng mabilis ng pag-ikot ng modernong panahon. Sila ang tribong Gurong ng Nepal. Ang kanilang mga bahay na gawa sa bato ay nakadikit sa gilid ng mga nagtataasang bundok at napapaligiran ng mga hagdan-hagdang palayan. Sa lugar na ito, walang mabilis na internet, walang sementadong kalsada para sa mga sasakyan at madalas ay pinuputol ang supply ng kuryente. Ang buhay dito ay tahimik at nakadepende sa kung ano ang mabibigay ng kalikasan. Ngunit ang kahirapan ay isang araw-araw na realidad. Para sa mga ordinaryong tao rito, ang pag-asa para mabuhay at maitaguyod ang kanilang pamilya ay nakasalalay sa isang napakadelikadong hanap buhay. Isipin mo, ginagawa nila ito na nakayapak lamang at walang anumang safety equipment. Habang inaatake sila ng libo-libong dambuhalan insekto sa gitna ng matinding ulan at hangin. Isang madulas na akbang o isang pagkakamali sa pagtali ng lubid ay siguradong tapos ang buhay nila. Walang ospital na malapit at walang helicopter na makakasakip sa kanila. Ginagawa nila ang buwis buhay na sakripisyong ito taon-taon, hindi lang dahil sa pangangailangan, kundi dahil ito sa isang sagradong ritual na nagbibigay ng pagkakakilanlan sa kanilang pagkatao at pamayanan. At ang pinakadahilan ng lahat ng paghihirap at panganib na ito, isang pambihira, nakakalason, ngunit napakamahal na likido na tinatawag nilang mud honey. Ang mud honey ay hindi pangkaraniwang pulot na mabibili mo lang sa mga ordinaryong pamilihan. Ito ay eksklusibong ginagawa ng mga apis laboriosa na kilala bilang pinakamalaking uri ng honeybee sa buong mundo. Umaabot sa 3 sentimetro ang laki ng mga ito at may mga karayom na kayang tumagos kahit sa makakapal na damit. Ang mga bubuyog na ito ay nangongolekta ng nectar mula sa mga bulaklak ng rhododendron na namumukadkad lamang sa matataas na lugar ng Himalayas sa iilang linggo ng taon. Ang nectar ng bulaklak na ito ay nagtataglay ng isang natural na lason
na tinatawag na granatoxin. Dahil sa bilong-bilong beses na pagbisita ng mga bubuyog sa mga bulaklak na ito, naiipon ang lason sa loob ng pulot na nagbibigay dito ng mga mapulang kulay at lasang mas mapait kaysa sa normal na honey. Ang madhani ay pinag-aagawan sa mga bansang tulad ng Korea, Japan at China dahil sa mga pinaniniwalaang benepisyong medikal nito at bilang pampalakas ng katawan. Sa pandaigdigang black market, ang 200 gramo nito ay maaaring umabot sa halagang $400 o higit pa. Ngunit ang mga mangangaso mula sa tribong gurong na literal na nag-aalay ng kanilang buhay para makuha ito ay kumikita lamang ng hindi aabot sa $50 bawat tao pagkatapos ng bawat ani. Ngunit ang gurong ay may napakalalim na espiritual na koneksyon sa kalikasan. Sila ay mga animist na naniniwalang ang kalikasan ay tinitirhan ng mga Diyos at Espiritu. Bago sila magsimulang umakyat, nagsasagawa ang komunidad ng mga sigradong ritual. Hindi sila basta-basta kumukuha ng pulot na parang mga magnanakaw. Sila ay humihingi ng pahintulot. Ang kanilang shaman o leader espiritual ay nag-aalay ng mga panalangin, gumagawa ng mga figura mula sa harina at tubig, at kadalasan ay nagkakatay ng mga hayop tulad ng manok o kambing bilang sakripisyo. Ito ay para humingi ng proteksyon para sa buhay ng mga aakyat at upang humingi ng tawad sa kalikasan dahil sa pagkuha nila ng pulot na nagsisilbing pagkain ng mismong mga bubuyog. Matapos ang ritual, dito na magsisimula ang totoong kalbaryo. Ang mga hagdan na kanilang ginamit ay gawa lamang sa mga pinilipit na kawayan at damo na ginawang mahabang lubid. Ang hagdan na ito ay itinatali sa isang matibay na puno sa tuktok ng matarik na bangin at ibinababa patungo sa mga bahay pukyutan. Bago bumaba ang hunter, nagsisiga ang kanyang mga kasamahan sa ilalim ng bangin na mga sariwang dahon. Ang makakapal na usok nito ay aakyat patungo sa mga bubuyog upang lituhin ang kanilang mga pandama at pakalmahin sila ng kaunti. Ngunit hindi nito kayang pigilan ang lahat ng higanteng insekto. Kapag bumaba na ang hunter sa mahabang hagdan, siya ay nakayapak lamang upang mas kumapit ang kanyang mga paa. Wala siyang makapal na gloves o suot na nakasanayang beekeeper suit. Paglapit niya sa dambuhalang honeycomb, dito na magsisimulang umatake ang libo-libong galit na bubuyog. Sa kabila ng dose-dosenang masasakit na kagat, kinakailangang manatiling kalmado ng hunter. Gamit ang dalawang mahabang kawayan, gagamitin niya ang isa para ibalanse ang basket, habang ang kabilang kawayan naman ay may talim sa dulo ay gagamitin para hiwain ang pulot. Habang ginagawa ito, kailangan niyang ibalanse ang buong timbang ng kanyang katawan habang nakabitin sa ere. Pagkatapos mapuno ng basket, ibababa ito gamit ang isa pang linya ng lubid patungo sa mga kasamang naghihintay sa baba. Ngunit matapos ang lahat ng ito, ano nga ba talaga ang nagagawa ng pulot na ito pag kinain ng tao? Ayon sa kasaysayan, ang madhani ang pinakaunang ginamit na biological weapon noong 67 BC. Iniwan ng mga sundalo ng kaharian ng Pontus ang mga honeycomb na dinadaanan ng papalapit na hukbo ng Roma. Kinain ito ng mga gutom na Romano na naging sanhi ng kanilang pagkalason, kaya sila ay naparalisa at madaling natalo. Sa maliit na dosis, gaya ng ginagawa ng mga lokal, ito ay ginagamit para pababain ang blood pressure at gamutin ang mga sakit sa tiyan. Ngunit napakanipis ng linya ng pagitan ng gamot at lason. Kapag napadami ka ng kain, kahit humigit lang sa 1 o 2 kutsara, magsisimula ang matinding pamamanhid mula sa lalamunan pababa sa iyong mga daliri. Susundan ito ng biglang pagbaba ng temperatura ng katawan, matinding pagsusuka na tatagal ng maraming oras, pagkawala ng balanse at malalang hallucination. Ang katawan mo ay literal na isasara ang komunikasyon ng mga nerves at muscles, dahilan upang maparagisa ka ng higit sa kalahating araw.
Sa pinakamalalang pagkakataon, lalo na kung ang madhani ay kinain ng purong-puro, maaari itong magdulot ng heart failure at kamatayan. Sa kasalukuyan, may malungkot na katotohanan na humaharap sa komunidad ng mga gurong. Ang mga nag-iisang natitirang honey hunters sa kanilang mga nayon ay patuloy na tumatanda at wala na silang nakikitang papalit sa kanila. Ang mga nakababatang henerasyon ay mas pinipilin iwanan ang delikadong tradisyon na ito at lumipat sa mga malalaking syudad upang maghanap ng mas ligtas at modernong pamumuhay. Bukod pa rito, nakakaramdam din ng epekto ng climate change. Ang hindi maayos na pag-ulan at pagbabago ng temperatura ay naapektuhan ang pamumukadkad ng mga rhododendron na nagre-resulta sa patuloy na pag-unti ng mga bubuyog at mas maliliit na ani ng pulot bawat taon. Ang kwento ng madhani ng Nepal ay higit pa sa isang simpleng dokumentaryo tungkol sa kakaibang pagkain. Ito ay isang matapang na salaysay ng pagsusumikap ng tao laban sa lupit ng kalikasan, ang agwat ng ekonomiya at ang unti-unting paglaho ng isang sinaunang kultura. Habang patuloy na itinataya ng mga huling hunters ang kanilang buhay na nakabitin sa ere, nagsisilbi silang buhay na paalala sa atin ng mga bagay na handang isakripisyo ng isang pamayanan upang panatilihing buhay ang kanilang kasaysayan at pamilya. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat kwento at kaalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.